ganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinanong ni Jesus ang mga alagad ng patalinghada, maaari bang maging taga-akay ng bulag ang isa ring bulag? Kapwa sila mahuhulog sa hukay kapag ginawa ang gayon. Walang alagad na higit sa kanyang guro, ngunit kapag lubusang naturuan, siya ay magiging katulad ng kanyang guro. Ang tinitignan mo ay ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan sa iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, kapatid, bayaan mo alisin ko ang iyong puwing, gayong hindi mo nakikita ang tahilan nasa iyong mata? Mapagpaigbabaw. Alisin mo muna ang tahilan sa iyong mata at makakikita kang mabuti. Sa gayo'y maayaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama, at walang masamang punong kahoy na namumunga ng mabuti. Nakikilala bawat punong kahoy sa pamamagitan ng kanyang bunga, sapagkat hindi nakapipitas ng igos sa puno ng aroma, at di rin nakapipitas ng ubas sa puno ng dawag. Ang mabuting tao ay nakapagdudulot ng mabuti, sapagkat tigib ng kabutihan ng kanyang puso. Ang masamang tao ay nakapagdudulot ng masama, sapagkat puno ng kasamaan ng kanyang puso. Sapagkat kung ano ang bukang bibig, siyang laman ng dibdib. Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapayapang gabi po sa inyong lahat. Nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Akala ko po'y may susundo sa akin, kaya 5:30 ay gumayak na po ako at naghintay ng sundo. Nung walang sundo, alas 6 na, nagsisimula na ang misa sa amin. Tumawag ako kay Shera, noon niya lang kulang nalaman, wala palang sundo. So, sabi niya, magbubuk daw siya, pero wala daw tumatanggap. Lumabas ako, nakakita ako ng tricycle. So, nakaabot ako dito sa pamamagitan ng tricycle. So, actually, ang pinakaayaw ko sa buhay ko, yung malilate ako. Kahit po, bata pa ako hanggang sa, pero kinahamon yata yung aking pasensya sa mga ganitong pagkakataon na hindi lang 5 minuto ang late. Kahit nung nagtuturo ako, nung teacher po ako dati, ayaw ko nang nalilate ako, ayaw ko nang nalilate ang estudyante ko. Pero ganun pa man, may mga pagkakataon sa buhay na ibibigay sa atin ng Panginoon na kailangan natin harapin na hindi nasisira ang ating gampanin, ang ating tungkulin ayon sa panawagan sa atin. Napakaganda po ng ating mga pagbasa, sapagkat pangunahing ipinapakita ng ating mga pagbasa, lalo na ang ating ebanghelyo, na simulan ang pagbabago sa ating mga sarili sa mga bagay na ayaw natin. Sabi nga sa unang bahagi, hindi natin maibibigay kung ano yung wala tayo. Kailangan baguhin natin ang ating sarili at kailangan natin matuto muna para maituro natin kung ano yung gustong matutunan ng mga tao. Kailangan bago tayo maging taga-akay, mahalaga na tayo'y nagpaakay din. Marunong tayong magpaakay. Kung tayo nangangaral ng Diyos, nangangaral ng salita ng Diyos, mahalaga na tayo'y nakipagkita muna sa ating Diyos para ang pangaral na ating dadalhin ay hindi sarili natin kung hindi galing sa Diyos. Kaya nga sa mga pagkakataon, actually, bago ako umarap sa mga misa, sa mga tao, tinatanong ko muna ang Diyos, ano po yung gusto ninyong sabihin ko sa mga tao?
Kasi delikado sa aming katatayuan, mga tumugon sa ganitong panawagan na hindi kami makikipagtagpo sa Diyos bago kami haharap sa bayan ng Diyos. Ang mangyayari, dadalhin lamang natin kung ano ang gusto natin. O kaya ibibigay namin sa tao kung ano ang gusto nilang marinig para lamang matuwa sila sa amin. Subalit hindi po ganoon ang panawagan sa atin lahat bilang mga binyagan. Palagi ang tinatawagan tayo pangunahin, makipagtagpo sa Diyos, matuto sa Kanya, nang sa gayoy makapagturo tayo ng ayon sa Kanyang kalooban. Ganon din, madala natin ang mensahe niya at hindi ang ating mga sarili mensahe. Sabi sa uling bahagi o sa gitnang bahagi ng ating ebanghelyo, tanggalin mo muna yung dumi sa iyong mata bago mo tanggalin yung dumi ng iyong kapwa. Dito tayo minsan madalas na nadadapa, madalas na nahuhuli ng kasalanan, nasisido. Mahilig tayo mamuna, mahilig tayo makita ang pagkakamali ng iba, pero hindi ang ating mga sarili. Mananatiling sadlak sa kahirapan ang Pilipinas, ang anumang bansa, kapag ang kanyang mamamayan ay palagi ang naghahangad na magbago ang iba, pero hindi ang sarili niya. Mga minamahal na kapatid, ito'y magandang paalala sapagkat tayong mga tao kung minsan, parang mas masaya tayo na makapamuna, mas masaya tayo na makapamintans. Parang mas madali para sa atin ang makita ang negatibong taglay ng ating kapwa. Subalit, humingi sana tayo ng tulong sa Panginoon nang sa ganon, mauna natin tignan yung ating sariling kahinaan. At kapag nakita natin ang ating sariling kahinaan, tsaka lamang tayo magiging kapakipakinabang doon sa kapwa nais natin itama. Doon sa kapwa nais natin dalhin sa tamang landas. Sa huling bahagi, kung ano ang buka ng bibig, siyang laman ng dibdib. Sabi nga sa Latin, kapag palaging sinasabi ito, ex abundantia orbis us loquetur, from the abundance of the heart, the mouth speaks. Kapag may nagtanong sa iyo, saan po dito yung bahay ni Ginoong ganyan? Pag sinabi mo, mga ilang hakbang mula sa simbahan. O alam mo kaagad, ang laman ng isip ng taong napagtanungan mo ay ang simbahan, malapit ito sa Diyos. Kung sabi niya, mga ilang hakbang malapit dyan sa diskuhan. Mga ilang hakbang malapit dyan sa bar. Mga ilang hakbang malapit dyan sa sakungan. So, kumbaga, kung ano yung laman ng isip natin, yun yung lumalabas sa bibig natin. No? Natitest kung ano yung laman ng ating puso. Ganon din kapag mahilig tayong magmura, ay ibig sabihin, puro mura ang laman ng ating puso. Baka marami tayong galit na dala-dala na kailangan natin ihingi ng tawad sa Panginoon. So mga minamahal na kapatid, hindi lamang po tayo pinaalalahanan ng ating mga pagbasa. Subalit inaanyayahan tayo na tumawag sa Kanya. Sapagkat tunay naman na tayo'y mahina kapag wala ang Diyos. Hindi po tayo buo kapag wala ang Diyos. So sa lahat ng pagkakataong nais natin sumunod sa Kanya, sana'y humingi tayo ng lakas sa pamamagitan na palagi ang pakikipagtagpo sa Kanya sa katahimikan. Ang sa ganon, gaano man tayo kahina, gaano man kakulang ang ating kakayanan, pupunuan ng Diyos at bibigyan niya tayo ng lakas na kailangan natin. Sa gayon, makapagsisimula tayo ng pagbabago sa ating sarili. At hindi natin mai-give up kung ano yung mabuting nasa atin dahil lamang sa masamang nakikita natin sa iba. So, mga minamahal na kapatid, patuloy naman kayong samahan ng ating Diyos at patuloy na magsumikap, makasunod sa Kanyang utos, sapagkat sabi ng ikalawang pagbasa, walang masasayang kapag ang Diyos yung ating pinangalan.